Tunay ba kayong nananampalataya? Bakit hindi kayo sumusunod sa aking salita? At masigit ninyong inuuna ang inyong mga sarili. At hanggang ngayon, hindi ninyo suot ang bagong yung damit. Muli, pinapaalala ko sa inyo, malapit na akong dumating. Baka nakakalimot kayo at masyado kayong abala sa sanlibutan. Laganap ang kasamaan. Ang hinihintay ko lamang sa inyo ay lumakad kayo sa kabanalan. Magagawa niyo ito kung kayo'y patuloy na lalakad sa aking salita na walang alinlangan. Ubarin ninyo ang inyong lumang pagkatao upang kayo makasunod sa akin. Sunay niyo ang aking pag-ibig sa oras na ito. Mga anak, maingat kayo sa inyong paglilingkod, sa inyong mga pangako. Panatiliin ninyong pag-ibig upang magawa ninyo ang lahat at maging tapat kayo. Good morning mga kapatid. Alam nyo, nanghihinayang ako doon sa ibang hindi sumasamba. Kasi no worship, no rain. Dito sa pagsamba, nagbibigay ang Diyos ng pagpapala. Priceless. Hindi mo kayang bayaran. Yung nararamdaman ng iyong espiritu at kaluluwa at yung nararamdaman ng katawan mo, yung ministering ng Holy Spirit, priceless yun. Pero yung iba, sinasadya, hindi sumasamba. Yan ang katungkulan natin, mga kapatid. Ang buong katungkulan ng tao, sambahin ng Diyos. Pero dahil luma pa ang pagkatao nila, hindi nila magawa ang kalooban ng Diyos. Ang maliligtas lang sa iglesia at buhay na kukunin, yung bagong nilalang, yung tunay na Kristiyano. So, check yourselves. Baka mamaya hindi ka pa totoo. Maiiwan ka sa rapture. Hindi mo rin naman makikita, hindi ka naman makakahabol. Sana kung may sasakyan pa, pwede kong mahabol, no? With the twinkling of an eye. Twinkling of an eye lang yun. Babaguhin ang katawan natin, hindi tayo mamamatay. Yun ang ating pag-asa at pananampalataya. Yung may pag-asa at pananampalatayang ito, nagpapakabanal. Sinisigurado niya sa sarili niya, banal siya, nasusunod niya lahat ng kalooban ng Diyos. Eto, merong pagsubok na darating sa inyo. Di ba ang date ngayon, 13? Bitin niyan sa 15 sa sweldo. Plus 7, 20. Sobra naman sa 15. Dito nyo malalaman kung tapat kayo, kung magnanakaw ka pa ba o hindi. Ito yung determinasyon ng pananampalataya. Patutunayan mo sa sarili mo, totoo ka, tapat ka. Kasi nagkaroon kami ng pagbabago ng ng style ng living. Healthy living na kami ngayon. Nagpalit na kami. Mula nung magkasakit si baby, nakita ko, merong mensahe ang Panginoon sa amin. Kailangan kong gawin ang mensahe. Nagbayad kami ng 33.3. Binuksan ko yung Jeremiah 33.3. Magpapakita sa akin ng Panginoon ng bagay na hindi ko naunawa, ipaunawa niya. Healthy living. Kasi pag umidad ka na ng 40 pataas, yung kinakain mo na papatay sa'yo. Katawan yan kung ano ini-insert mo dyan, maapektuhan ng katawan. Yung kaluluwa, okay, espiritu, walang problema yung katawan mo, nasa katawan ka. Pag hindi mabuti, pagsunod mo sa kalooban at hindi mo pinag-ingatan ng katawang yan, magkakasakit yan. Walang kakwenta-kwentang mabuhay kung ang katawan mo may sakit. Walang kakwenta-kwentang ang dami mong pera, may sakit ka. Walang kakwenta-kwentang mabuhay ang may sakit. Kaya yung pagpapala ng Diyos siya, walang sakit At magaganap lang yun kung hindi tayo gumagawa ng kasalanan. We are free from the law of sin and death. Nagkakaroon tayo ng sakit dahil sa kasalanan. At kung patuloy at patuloy ka nagkakasala, intentional. Kapag intentional ng kasalanan mo, walang hain para sa iyo. Kapag lumaki ng lumaki ang kasalanan, mauuwi ito sa kamatayan. Pag napuno ang kasalanan mo, palalayasin ka na ng Diyos. Tingnan mo si Judas. Pakuha-kuha lang siya ng pera sa supot. Pero dumating na yung time, kakalusin na siya ng Diyos. Tapos nag-grasya, hindi siya nagbabago Lagi siya nagnanakaw ng ikaputando. Kumukuha siya ng pera doon sa supot. Hanggang kailan ba tayo gano'n na magnanakaw? Sabi ng Bible, yung magnanakaw, huwag nang magnakaw. Baka mamaya ibenta mo na si Kristo ng 30 pirasong pila, katulad ni Judas. Yung ayaw sumamba, paano mo sasabihin, mahal mo ang Diyos, ayaw mo sambahin?
Dapat pag Sunday worship, nasasabik ka eh. Gustong-gusto mo parangalan ng Diyos kasi nagpapahiwatig ang Diyos ng ng presensya ng Shekinah glory. Yan ang lagi kong hinihingi sa Diyos na kapag sumasamba tayo, yung Shekinah glory maranasan natin. Kasi priceless yun eh. Pag ikabot ang isang iglesia, walang Holy Spirit yun. Pero ang iglesia ito, puspos ng Holy Spirit. Mararamdaman nyo sa pagsamba natin. Lalo na pag dumating dun sa and then my day, and so, ano ba yung word na yun? Mararamdaman mo, pipick upin ka ng Holy Spirit. Nararamdaman yun. Pipick upin ka, tataas ngayon yung spirit mo. Aawit ka ngayon ng buong espiritu, buong kaluluwa, buong kalakasan. Tapos ipapadama ng Diyos yung Espiritu Santo. Nararanasan yun eh. Kaya pag dumatanding doon sa nangyay, gusto ko yun, yung portion na yun. Gustong-gusto ko yun. Pagdating doon, mararamdaman ko na yung Holy Spirit. Mararanasan mo, priceless. Hindi kaya, ano gustong-gusto mo sa buhay? Yun ang gustong-gusto ko eh. Nararanasan ko yung kapayapaan, kagalakan sa puso ko. Na hindi kayang bayaran, hindi ko ipagbibili yun. Kahit ilang bilyong dolyares, o KD, o Kuwait dinar. Hindi ko ipagbibili yun. Napakasarap ng feeling. Yung iba, inaapsin na ng worship, wala kang revelation, wala kang Holy Spirit, wala kang anointing. Kasi hindi ka kailangan turuan ng tao. Ang Espiritu Santo magtuturo sa iyo. Uudyukan ka ng Diyos na sambahin mo siya. Kasi yun ang ginagawa ng Panginoong Hesus eh. Pag umaawit ang kanyang iglesia, nandyan ang Panginoong Hesus at ang laksa-laksang mga anghel sumasamba sa Ama. Sa gitna ng dalawa lang o tatlo ha, yung totoong Kristiyano, nandun na si Kristo. Sobra pa tayo eh. Kaya tayo, meron tayong relasyon sa Diyos na hindi kayang galawin ng kahit sino. Yung tunay na Kristiyano sa LCJ Palatio, buhay tayo kukunin, tandaan nyo. At naghahanap ang Diyos na those who tremble at His word. Yung tunay na natatakot sa Diyos. Hinahanap ng Diyos yun. Pag natagpuan niya yun, yun ang inaalagaan niyang lubos, yung tunay na Kristiyano. Kaya tanungin mo sa sarili mo, tunay na ba ako? Ang pagkakristyano ko ba tunay? Lahat ba ng tinatanggap ko sa Panginoon, ipinagkakaloob ko sa Panginoon? Tinatangkili ko ba ng aking mga tinatagapan Diyos? Nagagawa ba natin ng Genesis 28:22? Babasahin ko sa inyo ito ha. Kapag ikaw lahi ni Jacob, ikaw ang Israel. Ang ibig sabihin ng Israel, God will rule. Kasi yung Jacob, supplanter yun eh. Masyadong matalas, maganyo, matalino. Supplanter nga, gusto niyang agawin kaagad yung elder ni Esau eh. Matalino to, pero nung makipaglaban siya sa Diyos, nakipagbuno, nagtagumpay siya, tinawag na siyang Israel. Sabi sa kanya, your name shall be called Israel, God will rule. Born again na ba talaga tayo? O si Jacob ka pa rin? Si Israel ka na ba? God will rule na ba? Ang Diyos na ba ang mag-ahari? Word of God na ba ang mag-ahari? Babasahin ko sa inyo. Ito, simpleng bagay. Si Judas ka pa ba? O hindi na? Babasahin ko ha. At ang batong ito na aking itinayo ng pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibibigay mo sa akin. Kaya may utos dun eh. Buong-buo eh. Buong-buo mong. Pero ilan sa atin yung salbahe pa? Ilan sa atin yung hindi pa totoo, yung niloloko mo pa sarili mo? Ilan pa sa atin yung hindi tapat talaga? Pinipilit mong bawasan, ayaw mo sumunod sa Word of God. Gusto mo sundin yung sarili mo. Manunuya ka ng huling araw. Yung pita mo, gusto mo. Ay walang pagsala. Superlative degree, ha? Walang pagsala. Never. Ang ikasampung bagay, ibibigay ko sa iyo. Subukan niyo ko sa bagay na ito, sabi ng Diyos. Kundi busa ko kayo ng pagpapala. Meron sa atin hindi naniniwala sa Word of God. Maniwala ka. Sumampalataya ka sa Diyos. Magpapakita siya ng magandang bagay sa iyo. Jeremiah 33:3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo.
At ako'y magpapakita sa iyo ng dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nalalaman. Noong una, hindi ko masyado pinapansin eh. Kasi nandun yung faith ko sa Word of God eh. Walang mangyayari sa akin masama. Kaso meron tayong katawang nanghihina eh. Kaya sabi ng Diyos, alagaan ninyo yung inyong katawan, templom ng banal na Espiritu. So pag inalagaan mo yan, hindi mo pa kakainin yan na makakasama sa katawan. Pero tayo reckless driver. Reckless driver tayo, tira tayo ng tira. Hindi tayo nag-iingat sa katawan. Bagamat nilinis na ng Diyos ang lahat ng pagkain, may katawan pa rin tatamaan doon. Pag sumobra ka sa cholesterol, sumobra sa matamis sa alat, magkaka-diabetes ka, maka-high blood ka. Naku magkaka-connection yung internal organ dyan eh. Unti-unti ka makakasakit. Dahil sa hindi mo pagsunod sa will of God. Yun ang nakita ko eh. Kailangan gumawa pa ang Diyos sa atin ng gastos. I-bedridden ka, magkagastos ka, para makita mo ang dapat mong makita. Sabi nga sabi sa akin ni Brother Manny, inilugmok ako ng Diyos, binedridden, nung pala meron sasabihin sa akin. So kailangan ko kapag i-bedridden para marinig mo tinig ng Diyos eh. Will of God yun eh. Kasi gusto magsalita ng Diyos sa atin. Hindi ka makakausap pag malakas ka eh. Kailangan pahinain ka, ilugbo ka, katulad ni Jacob. Kung hindi pa siya binalian ng paa at pinahina, hindi niya makikilala na ang Diyos pala dapat kung batayan. Diyos lang pala ang gusto ko dapat, kaya sabi ng Diyos, nagtagumpay ka, Israel ka na ngayon. God will rule. So yun ang tanong eh, naghahari na ba talaga ang Diyos sa atin? Totoo ka na ba? Alam nyo yung tatamaan sa inyo, huwag kayong magagalit. Ang prayer ko talaga, ayoko ng kasamang peke. Ayoko ng kasamang balat kayo, ayoko ng kasamang hipokristo. Ang ipinagpe-pray ko lang sa inyo, Lord, ang gusto kong kasama, yung mga anak mo lang, yung tunay na anak ng Diyos. Ayoko ng kasamang anak ng Diablo. Ang gusto ko yung totoong Kristiyano. Kasi alam ko, totoo ako. Totoo ako dahil sinisiyasat ko lagi sarili ko. Galatians 6. Pag nasiyasat mo, papurihan mo sarili mo, sabi. Ngunit, Galatians 6:4, ngunit siyasapin ang bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkagayon, magkaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang. So yung kapurihan gagawin mo, sa iyong sarili lang, hindi sa iba. At huwag kang magkukumpare. Huwag mo i-compare ang sarili mo kay Manuel o kahit kanino. Kahangalan yung mag-compare. Kasi we are a very unique person. Bawat isa sa atin ay kakaiba. Tingnan nyo ang mata, walang magkakamuka. Eye fingerprinting. Yung fingerprint, walang magkakamuka. Doon pa lang, very unique na eh. Kaya hindi ka pwedeng mag-compare na si ganun, hindi. The wholeness of God is in you. Nung isilang ka ng baby, you are perfect. Ang kabuuan ng pagkatao mo, iyon. Wala na idadagdag, ibabawas doon. Perfect na perfect ka. Kaya ang baby, ligtas yan eh. Kaya gusto ng Diyos, maging bata tayo. We are perfect when we are a child. Pag tumatanda na kasi, gumagana na yung pagkaisip eh, yung dating pagkatao. So, kailangan hubarin ang dating pagkatao, magbihis ng bagong pagkatao, Word of God. Ibihis nyo si Kristo, ang Word of God. Kaya kung hindi Word of God, hindi ka makakasama sa rapture. Hindi ka pa bago eh. Kailan ka magbabago? Kapag nag-rapture na, hindi mo rin naman makikita eh. Kasi ang makikita mo lang si Kristo at ang mga kasamahan mong na-rapture. Pag hindi ka na-rapture, maiiwan ka lang dito. Magmumukhang tanga ka. So para hindi ka magmukhang tanga, ngayon pa lang, magpakatalino ka na. Go to the wise, you shall be wise. Go to the fool, you shall be fool. So ang gagawin mo, susundin mo lahat ng kalooban ng Diyos, matakot ka sa Diyos. Ecclesiastes 12:10. Ecclesiastes 12. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Tapos na dekreto ng apostol. Lahat narinig, lahat nagawa na dekreto. Sabi nga ni Brother Manny, ba't kaya ako pinagpapatmadali ng Panginoon? Ay kung bakit ito ba? Bishop ka. Ay kung bakit ako bishop? Teacher nga lang ako, hindi ako pastor eh. Bishop ka. Hindi ko malaman ba't ako pinagmamadali ng Panginoon. Sinabi ko na kay Salvi, sinabi ko kay Manuel, kay Olbiga, kay Alex, mag-iika po sila sa iyo.
Ay ko, sigurado ba kayo dyan, Brother Manny? Ayoko niyan eh. Eh, hinihirang ka eh. Hindi ka makakatanggi. Ay ko, pag Diyos lang ang magsasabi sa akin, okay sa akin, walang problema. Itatalaga ko ang buhay ko pagkalooban ng Diyos. Sabi niya, nung pala, mamamatay si Brother Manny. Kaya tinapos niya lahat ng tungkulin dapat tapusin, sinabi na niya sa akin, hindi na ako nai-anoint ito eh, mamamatay na eh. Sinabi lang niya, katulad ni David, sinabi niya kay Solomon, hari ka. Nathan, i-anoint mo siya, ibigay mo rin, sakbatan mo siya ng balabal na isang ari, pasakayin mo sa molang kabayo ko. Siya'y hari. Sinasabi yun eh. Tapos nung pala, ganun pala ang mangyayari. Strike the shepherd and the sheep scattered. Mawawasak pala tong iglesia to at magkahiwa-hiwalay. Katulad ng Israel, nahati sa Huda. Ngayon, maraming lumabas na masamang hari, masamang pastor sa Huda. Maraming mga pastor na masama sa Israel. So, ang kinikilala ng Diyos, yung mabubuting pastor sa kanyang iglesia. Hindi, tingnan niyo mabuti na, sino ba nakalaban ni Kristo? Di ba mga pastor na walang kakwenta-kwenta? Di ba Pariseo na nagsasabi sila ang tunay na sugo ng Diyos sa kanilang iglesia? Ay sino ba nakakalaban mo sa iglesia? Di ba Pariseo? Di ba masasamang pastor? Kasi pag mabuti kang pastor, makakalaban mo masamang pastor. Ipagtatanggol mo ang bayan ng Diyos sa masamang pastor. Nasa ano yun? 31. Tsaka 28. Na-preach ko na dito yun. So nakikita ko na kung ano plano ng Diyos sa akin. Kasi may plano sa bawat isa sa atin. Ano kalooban ng Diyos sa iyo? Alam mo na ba kung ano gagawin mo? Alam mo ba kung ano kalooban ng Diyos sa iyo? Ano yung kaloob na binigay sa iyo? Sigurado hindi ka apostol, may apostol na eh. Kung ikaw babae, sigurado hindi ka pastor. Walang pastor eh. Kung propeta ka, nabubuhay ka ba sa kabanalan? Ang mga salita't gawa mo ba nasa kabanalan? Kung ikaw ay deacons, nagagampanan mo na ang tungkulin ng deacons, deaconess? Pag ikaw music minister, nagagampanan mo ba talaga ang pag-awit sa Panginoon? Naitalaga mo ba sarili mo? Kung ikaw guro, nakapagtuturo ka ba? Kung nasa Ministry of Health ka, tumutulong ka ba? Kung ikaw ay ordinaryong member na iglesia, nagpapakabanal-banal ka ba? Sinusunod mo ba lahat ng dekreto ng Panginoong Yesus na ibinigay sa apostol? Kasi dapat makita natin ito eh. May hinihingi ang Diyos sa atin eh, matakot sa Kanya. Basahin ko sa inyo ha. Deuteronomy 10:12. Kailan ka pa matatakot sa Diyos? Pag nasa impyerno ka na, pangangalit ng ngipin yun eh. Pangangalit nga ba? Yung para ka nakasyabu. Pag nakita nyo nakasyabu, dumidilat yung mata, tapos gumaganon yung panga. Ano ba tawag doon? Pangangalit ng ngipin ba? Pangangalit ng ngipin, di ba? Yun ang nasa impyerno. Ay, mga nagsasyabu talaga, kandidato pang impyerno. Kasi manghihinayang ka eh. Di ba pag nagagalit ka, nanginginis ka, gumaganon yung ano mo, panga mo? Ganon. Eh, kailan ka pa matatakot? Dapat ngayon na. Habang buhay ka pa. Ba't ka binubuhay? Binibigyan ka ng chance na magsisi. Masunod mo lahat ng kalooban ng Diyos. Kaya nga buhay ka pa eh. Para mabuhay ka kay Kristo. Eh, ba't nagkristyano ka pa? Luke 6:46. Sabi ng Panginoon Jesus, bakit tinatawag niyo kong Panginoon, Panginoon? Hindi naman kayo sumusunod sa sinasabi ko. Makikilala ang puno sa kanyang bunga. Magbubunga ba ng mabuti masama? Magbubuti ba ng masama ang mabuti? Hindi. Mula sa kanyang puso, kukuha siya ng kasamaan kung siya'y masama. Mula sa kanyang puso, kukuha siya ng mabuti kung siya'y mabuti. You have to choose. Bagong nilalang o dati? Kasi yung dating nilalang, dating puno yun eh. Puro masama yun. Yung bagong nilalang, bago yun. Bagong pagkata, puro bago yun. Puro word of God yun. Puro kabanalan yun. At ngayon, Israel, o Israel na sinasabi, hindi ako ba? At ngayon, Israel, born again na tayo eh. Israel na tayo. God will rule. Maghahari na ang Diyos sa atin, payag ka ba? Kasi hinihingi ng Diyos ang desisyon, payag ka ba? Ako maghahari sa'yo? Susundin mo ako, payag ka ba? Eh, tanga ka pa, hindi ka pumayag. Eh, ba't nag-born again ka pa? Ba't nag-Kristiyano ka pa? Hindi ka pala susunod. Di sana nung una pa, hindi ka pumayag. Napakahangal, napakatanga ng Kristiyanong nag-Kristiyano hindi susunod kay Kristo. Napakatanga. Kaya ang pupunta sa impyerno, mga tanga. Bakit?
Hindi niya naintindihan ang will of God. Sabi sa Ephesians 5:17, huwag kayong tanga. Aliman ninyo ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay ang inyong pagpapakabanal. Ang pagsunod kay Kristo. Ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos at lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos na ang buong puso mo, ng buong kaluluwa mo. Kasi yung katawan, susunod lang yan eh. Pag nagdesisyon ka na ng buong puso mo o buong buhay mo, buong kaluluwa mo, buong isip mo, buong damdamin mo, buong kalooban mo, susunod yung katawan. Kasi yung katawan, sumusunod lang yan sa kabanalan o kasamaan. Kapag masama pa ang espiritu at kaluluwa mo, ang katawan susunod sa kasamaan. Kaya kailangan ma-born again para makasunod ang katawan sa espiritu at kaluluwa na naging bagong nilalang. Hindi mahirap intindihin eh. Lahat ng aking mga daan, lahat ng dekreto ng apostol, kaya nga ginawang precepts na eh. Ginawa ng imperatives. Ibig sabihin, hindi pwedeng hindi sundin. Kung ikaw ay Kristiyano, hindi pwedeng hindi mo sundin yun. Mamamatay ka, mabubuhay ka, susundin mo yun. Kasi imperative yun. You are duty bound. Ikaw ay natatali sa isang kautosang kalooban ng Diyos. Bagamat tayo binili ni Kristo, wala na tayo dapat karapatan sa sarili natin. Nabili ka na eh. Kasi ang mga tao, pag nabili na, alipin na. Pero sabi ng Diyos, bagamat alipin ko kayo, hindi ko kayo ibibilang na alipin. Kasi yung alipin, hindi niya alam ang gusto ng kanyang amo. Kaibigan, sasabihin ko sa inyo kung ano gusto ko. Kaya nakakausap natin ng Diyos eh, through the Word of God, by the revelation of the Holy Spirit. Kaya yung walang revelation ng Holy Spirit, hindi ka makakasunod sa Diyos. Hindi mo kayang ibigin ng Diyos. Kasi ang pag-ibig sa Diyos, pagsunod sa utos, hindi ka sumusunod, hindi mo iniibig, hindi ka natatakot. Yun nga ang hinihingi. Sabi ng Joshua 24:14, ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran niyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan. Totoo ka dapat, tapat ka talaga. Nasa Proverbs 28:20. Yung tapat na tao sasagana sa pagpapala. Spiritually, physically, materially. Yan ang pagpapala eh, buo. At pakaingatan ng inyong buong espiritu, kaluluwa at katawang banal sa pagbaba ng Panginoong Hesus. At sa katotohanan at inyong alisin ang mga Diyos ng mga pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dahuro ng ilog at Ehipto at inyong paglingkuran ng Panginoon. Wala na dapat Diyos-Diyosan o yung ipinapalit mo sa Word of God. Ipinapalit mo pa eh. Halimbawa, practical, simple, worship. Nung una nakita ko, nagbabago ang iglesia eh. Talagang dumarating ang mga tao before 10. Ayaw mong nagiging Diyos-Diyosan mo pa sarili mo, susundin mo yung sarili mo. Ang tawag doon, manunuya. Sa huling araw, sabi sa 1 Peter, Peter 3:3 na maalaman muna ito na sa huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakat ayon sa kanilang masasamang pita. Ano daw yung manunuya? Lumalakad sa kanilang masasamang pita. Yung gusto nila. Ano pa definition ng tunay na manunuya? Kapag ikaw yung gusto mo, hindi Word of God, manunuya ka. Ano gagawin ng manunuya? Jude 18:19. Kung paanong sinabi sa inyo, magkakaroon ng mga manunuya sa huling panahon na magsisilakat ayon sa kanilang masasamang pita. O eto daw yung mga manunuya, ang definition 19. Ang mga ito ang magsisigawan ng paghihiwalay. Bibitaw ka na sa pananampalataya, aalis ka sa iglesia. Wala ka ng ganang sumamba, wala kang ganang mag-ikapu, wala ka ng ganang sumunod sa Diyos. Wala na Espiritu Santo sa iyo.
Ito yung mga paghihiwalay, malalayaw. Walang sinusunod kundi siya, malayaw nga eh. Walang kinatatahutang magulang. Di ba yung bata pag malayaw, gagawin niya ang gusto niya? Wala siyang kinatatahutang magulang. Ganon din ang malalayaw na Kristiyano, walang kinakatakutang magulang. Hindi siya natatakot sa Diyos. Hindi siya natatakot kay Kristo. Wala siyang kinatatakutan na walang taglay na Espiritu Santo. So alam natin yun, walang taglay na Espiritu Santo. 2 Timothy 3. Sino yung mga iyon? Dadapot alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. So ang gusto mo, sarili mo, manunuya ka. Yung pita ng laman mo, gusto mo, maibigin sa salapi. Alam naman natin na love of the money is the root of all evil. You cannot serve two masters. Hindi ka maglilingkod sa kayamanan o sa Diyos, pipili ka. Kapag pera pinili mo, ay di sa'yo yung pera mo. Huwag kang sumamba, sa'yo na yan, huwag kang mag-ikapo. Gawin mo, gusto mo, bilhin mo, gusto mong bilhin. Pero pag Diyos na ang pinili mo, lahat ng kalooban ng Diyos gagawin mo. Natutuwa kang maagaw ang mga pag-aari mo. Hebrews 10. Sapagkat kayo'y nahahabag sa mga tanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Palibhasa inyong nalalaman mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Kasi mas matindi yung sa langit eh. Ang mamanahin mo, langit at lupa nga eh. Yung bahay na ginto nga, may kwarto ka nga doon, ano mo yung pera mo dito sa lupa? Yun ang magpapakilala kung mukhang pera ka o si Judas ka pa. Yung perang hawak mo ang magpapakilala sa iyo kung sino ka. Kung ano ginagawa mo. Hindi ka nahihiya sa iyong sarili. Nagkristyano ka, tapos ganyan ka. Kung pwede lang ako magbunot ng dapat bunutin, bubunutin ko hindi totoong nakikita ko. Kasi nababatay lang ako sa nakikita ko eh. Kaya hindi ako makabunot. Kasi baka mamaya totoong kristyano yun. Luke 6:46. Umpisahan natin sa 43 Sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama, at wala rin namang masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. Sapagkat bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. Kaya nakikilala ko kayo sa bunga nyo. Ano ba ginagawa nyo? Pag nakikita kitang hindi nagwa-worship, hindi ako maniniwala sa iyo. Pag hindi ka nag-iika po, hindi ako maniniwala sa iyo. Sino lolokohin mo? Sarili mo, ako hindi. Bumabatay ako sa bunga, sa nakikita ko. Sapagkat ang mga tao ay di makakapagpaputi ng igo sa mga dawag, at di nakakapagpaputi ng ubas sa mga tinikan. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. At ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan, sapagkat sa kasaganaan ng puso nagsasalita ang kanyang bibig. At bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang bagay na aking sinasabi? Yun ang sabi ng Panginoong Jesus. Bakit ka nagkristyano? Panginoon ba, hindi ka naman sumusunod sa akin? Matthew 7. Panginoon, ha? Tignan natin. Kasi haharap ka isang araw sa Diyos eh. Ikaw ba'y tatanggapin o palalayasin? May chance pa nga eh. Buhay ka pa eh. May pag-asa ka pa magsisi. Kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilanan nyo sila. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Ano ba yung kalooban ng Ama? 1 Peter 1:16. Sapagkat nasusulat, it is written, kayo'y magpapakabanal sapagkat ako'y banal. You shall be holy for I am holy. Yun ang maliwanag. O ikaw ba'y nagpapakabanal? Romans 7:12. Ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Sinusunod mo ba'y utos? Ikaw ba
Patay na sa iyong dating pagkatao. Bagong nilalang ka na ba? Ang buhay mo ba nakalakip kay Kristo o hindi pa? Kasi kailangan sagutin mo eh. Minsan lang tayo mabubuhay. Walang karma, walang reincarnation, walang Hinduism. Kalokohan yun. Ang pinaniniwalaan niya, the yin-yang. The feminine and the masculine power of the earth. The yin-yang. Yung yin, babae. Yung yang, lalaki. Magkapagpo-produce daw ng power kapag babae at lalaki. Yan din ang pinaniniwalaan ng Freemason. Magkakaisa sila lahat. Hinduism, Freemason, Illuminati, lahat sila. The yin-yang. The power of the cosmos, the power of the universe. You must be one with the universe. Not with God eh, with the universe. Yun ang universe nila, God eh. They want to be God. They are God. They are gods of this world. At ibinigay na sa masasama ang mundong ito. Sabi sa Job 6:8 yata yun. Basta nasa Job yun. Naibigay na sa masama ang mundong ito. At ang hari ng sanlibutan ito, si Satanas. 2 Corinthians 4:4 na binulag ang mata nang hindi sumasampalataya. At tanong, ikaw ba'y sumasampalataya na? Oo. E di hindi binulag ang mata mo. Eh bakit hindi ka pa rin sumusunod? E di bulag ka. Hayaan sila, sabi. Matthew 15:14. Pabayaan nyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umaakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Alam niyo ba na ang Diyos nanonood lang? Ako din, nanonood lang. Kasi wala naman akong karapatang kayo pilitin o puwersahin. Ang ibinigay lang sa amin, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. So, ang katungkulan ko, turuan kayo. Ang una kong tuturuan sarili ko, ay sigurado na ako sa sarili ko eh. Kayo ba sigurado sa sarili nyo? Kasi, you have to work out your own salvation with fear and trembling. Nanonood lang ang Diyos. Proverbs 15. Sabi nila, God is everywhere. Mali! Anong God is everywhere? Di ba sinabi ni Stephen, nakita ko ang Ama, nakaupo sa trono, nasa kanan, ang Panginoong Hesus, at tumayo. Sinilip siya nung mamamatay na siya. O asa ng Diyos? Nandun sa third heaven. Nasa New Jerusalem. Nakaupo sa trono niya, nasa kanang kamay niya si Christ. Ano ba yung everywhere? Yung mata ng Diyos. Ang everywhere. Basahin natin. Proverbs 15:3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako. So, hindi siya yung mata. Parang araw. Yung araw ba everywhere? Hindi eh. Merong gabi doon sa likod ng earth eh. So, hindi everywhere. Pero the sun is everywhere. Diba? Yung light is everywhere. Kapag tinamaan ka ng light, pero yung sun, naka-steady lang siya doon, diba? Hindi naman siya umiikot eh. Nung una, akala nila umiikot ang sun. Nalaman nila, hindi pala. Tapos ginawang erehe, si Galileo Galilei. Sabi niya, ang umiikot ang earth. Sabi ng mga Roman Catholic, hindi, erehe ka, ang sun ang umiikot. Ang mata ng Panginoon ay nasa bawat dako, na nagbabantay sa masama at mabuti. So nanonood lang, nagbabantay lang. Pagkatapos makita niya kung sino masama, ano gagawin niya? O edi, Psalm 62:12. Sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahan loob, sapagkat ikaw ang magbabayad sa bawat tao ayon sa kanyang ginawa. So ano yung ginawa mo? Romans 2, basahin natin. Alam mo, napakabuti ng Diyos sa atin eh. Nagtira ng konti. Kung walang tunay na Kristiyano sa LCJ, dalos na rin ang palatiw. Ubus na rin tayo. Eh may nakita siyang matatapat eh, na lingkod na magsusunod talaga sa kanya. Ipagpapatuloy ang dekretong iniwan ng apostol. Ipagpapatuloy natin yan, dead or alive. Sinumpaan ko sa Diyos yan eh. At ako lang talaga yung sumuporta ng todo kay Brother Manny. Yun ang sikreto. Pag sinuportahan mo yung sinugo, susuportahan ka ng Diyos. Hindi ka pababayaan sa anong labanan.
Ilan na yung nakakalaban ko mga gulayat ng iglesia, puro naputo ng ulo lahat. Ganon din kayo. Lahat ng makakalaban nyo, puto ng ulo dahil nakakabit kayo doon sa sinugo. Sinusuportahan nyo yung sinugo. Hinahamak mo ba ang kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Kaya kung dito tayo na may magnanakaw pa, mayroon pang tamad sumamba, may ayaw pang magpakabanal, binibigyan ka pa ng Diyos na magsisi. Dadapot ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay magtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan at paghahayag na tapat na paghuhukom ng Diyos. 1 Peter 4, sabi, tayo mga matuwid, bahagya lang ang kaligtasan. O yun ay matuwid, ha? Bahagya ang kaligtasan. E paano ay hindi matuwid? E di walang kaligtasan. So tayo, kaunti lang ang kaligtasan, kaya matakot ka. Siguraduhin mo yung kaunti na yun, sigurado. Na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sa mga nagsipagtiyaga, sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri, at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. O ano ba ginagawa mo? Ano ba hinahanap mo? Saan ka ba nagtitiis? Saan ka ba nagtitiyaga? Ba't ka pa ba nabubuhay? Ano ba pinaka-importante sa iyo? Ano ba ang gustong-gusto mong gawin? Kasi dapat masagot mo yan eh. Kasi ako nasagot ko yan. Kasi nung araw, ang gusto ko talaga yumaman. Anak-anak lahat ng babae. Gawin ko, gusto kong gawin. Pero lahat yun nasira eh. Nung tawagin ako ng Diyos, ang gusto ko na yung gusto ng Diyos. Kung ano magpapasaya sa Diyos, Lord, yun ang gawin mo. I-stroke mo ko. Kung magiging masaya ka, okay sa akin. Basta kung ano magpapasaya sa Diyos, yun ang sa akin. Ibinigay ko na lahat sa Diyos. Kaya sinisigurado ko sa sarili ko na ako ligtas. Titiyakin ko yun. Kayo, ewan ko sa inyo. Kanya-kanya nga tayo eh. You're on your own. Dadapwat ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitamatima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan, kagalitan at kapuotan. O di hindi ka ligtas. Pag ayaw mo sumunod, hindi ka ligtas. So may chance pa. Buhay ka pa eh. Sabi sa Ecclesiastes eh. A live dog is better than a dead lion. Lion ka nga, eh patay ka naman eh. Dito na ako sa aso, pwede maging leon yun eh. Pwede maging leon yung aso. Sa Diyos, walang imposible eh. Kahit, puro tayo aso eh. Ang ibig sabihin ng aso, hentil. Yun ang ibig sabihin ng aso, hentil. Hindi ba hentil tayo, di aso? Pero ginawa tayong tupa. Ngayon, nung gawin tayo ng tupa, tupa ka na ba o may tupa ka? Baka mamaya may tupa ka. Kailangan siguraduhin mo sa sarili mo. At ang pagsigurado sa sarili ngayon, today is the day of salvation. Amen.